Hi guys! Welcome to my vlog! This is a day of my life as a Marinduqueña. Jean nga po pala, 21 years old ng Marinduque. Ang ikukwento ko sa inyo guys for today's video is my first day at work. Nag-alarm nga po ako ng 5 AM at 5:30 AM kaso nga ni po, nagbabad pa sa higaan yan o yaan. Kaya ang ending, alas 6 na rin nakabangon ng person. Good morning world, may pasok na ulit ang iabab na to kaya ano pa, di mag-iintindi iha, kaya bumangon na ikaw. So, ayan, bumaba na nga ni po ako. Sa hindi po nga ni nakakaalam, baka kayo nagtataka kung ba't wala ako sa amin. Mas pinili na nga ni po ng iabab na to maging independent. Wow, independent. Lumabas na nga ni po ako dyan kasi magpiprito ako. Dito nga ni po sa labas ng boarding house ang aming lutuan. Paka-cute nga ni. And alam nyo ba, naku, tipid-tipid muna ang atake ko ngayon guys. Ang akala ko nga guys, hindi pa muna ako kakapasok kasi naisip ko, wala akong susuotin. Isip-isip ko pa, kakayanin pa kaya ng budget ko ito? Napasabi na lang ako sa sarili ko na, bahala na, for the go na to. So after ko nga nun magpasa ng requirements, pag uwi ko, bumili na rin talaga ako agad ng susuotin ko. At ayan na nga po yung araw na yan, kinabukasan lang din. Talagang for the ready na siya. Kailangan na kasi ng budget. Nahihiya na rin kasi ako ng so much sa aking pinakamamahal na boyfriend. Kasi mula nung umuwi ako dito sa Marinduque galing Cavite, for the support na talaga siya sa akin. Bale, 2 months din akong nagpahinga. Kaya naghanap na rin ako ulit ng work kasi gusto ko rin makabawi sa kanya sa lahat ng ginawa niya para sa akin noong mga time na walang-wala na ako. Buti na lamang din guys at may kakilala ako dito sa in-applyan ko. So, hindi na ako nahirapan maghanap ng iba pang work. At sa awa nga ni po ng Diyos, na-hire ako agad. At huy, talaga naman guys, hindi ko ba talaga naman agad nakita yung text? Kasi ang babaeng ito, mahilig mag-DND. Do not disturb pang nalalaman. Kaya ayun, nakita ko siya 2 araw na ang nakakalipas. Sabi ko, hala, lagot. Buti na lamang talaga at hanggang 1 week pa siya. Kaya nga, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Inintindi ko na yung mga requirements na kailangan ko. Tama na hani muna ang kwento at nag-umagahan na ako dyan. For the, yan na lang nga ni po muna nga ni. After ko nga kumain, nagligo na din ako agad dyan. Tapos eto na yung susuotin ko, naka-ready na siya. Medyo nakakaiyak kasi yan pa lamang yun pero malapit na sana mag 1K yaan. Pero okay lang yan kasi ganyan naman talaga kapag nagsisimula, diba? Charan! Outfit check! 8:12 AM na nga nung mga oras na yan tapos ang pasok ko daw is 8:45 AM. Ay hala na, baka malate pa. Tama, nakaka-outfit check. Hi guys! Kapag antay na nga tayo na sasakyan. Paglabas ko ng gate, pumunta muna ako kay Mama Dang dito sa tindahan niya kasi bibili nga pala ako ng tubig ko. May dumaan din naman agad na tricycle kaya nakasakay ako agad. Ang kaso naman, grabe naman talaga ang pagkalubak ng daan din sa may tansa. Mga 5 minutes lang, nakarating na ako ng bayan. Saglit lang naman yun kasi nga malapit lang. Dito na nga ako bumaba, malapit sa may bakery kasi para malapit doon sa sakayan papuntang Santol. Nahaiyan, tapos maalala ko bigla na hindi ko pa pala natanggal yung aking hikaw at kwintas, bawal yun doon. GT po. Hello guys, nakalimutan ko tanggalin yung hikaw. Tsaka yung kwintas daw. Sorry mama,
lamang at hindi rin naman ako naghintay ng napakatagal. Mga 5 minutes lang din may dumating ng ibang pasahero na kasabayan ko. At eto na nga ni po, malapit na ang A-above na to sa GT 168 Mall. For the first time in my whole life, ngayon lang ako nagkaganito na hindi ako kinakabahan. Siguro dahil naman sa sanay naman na ako maging staff. Pagkababa ko ng tricycle, agad rin naman akong dumiretso dito sa may kanila. Syempre, first day, nakaka-OP pa yan. Pero may kakilala naman ako dyan, si Sarah May. Ayan po siya. Shout out to Sarah May. Medyo maaga naman ako dumating guys, mga 8:30 AM. Tapos mga 8:40 na, pumunta na kami dito sa may gilid kasi open na ang mall. Ito na nga ni po, isa-surrender na ang aking cellphone. So sorry na po kasi hanggang pag-uwi at pagpasok ko lang talaga ang mabablog ko sa inyo. Medyo hindi ako sanay sa ganito pero syempre masasanay din ako. For the go, pinacheck ko na nga yung mga gamit ko dyan bago ko in-off yung cellphone ko. So wait lang nga ni at ipa-fast forward na natin ito. Haha, baliw. Ang akala ko kasi guys, wala ring cellphone kapag lunch break. Kaya ano yan, kapag 15 minutes break lang pala sa hapon, bawal mag-cellphone. By the way, kasabay ko nga pala si Sarah yun kumain. Medyo nahihiya nga ako sa kanya nung una kasi inasara-sara ko lamang siya. Tapos Ma'am Sara na pala siya sa loob kasi team leader na siya. Tinatawanan nga ako niyan kapag tinatawag kong Ma'am Sara sa chat. Before mag 1 hour, naglakad na nga ako pabalik. Pero bago yun, umihi muna ako saglit. Bawal na kasi mag CR kapag naka-enter ka na dun sa mall. Talagang pagka-check sa'yo is diretsyong biometric ka na. Ako ba? Ayoko nang may ihi ako agad, gusto ko mamaya na. Kamay ulit guys. Ay, fast forward na naman po nga ni. Diyos mio, nahirapan nga ako guys sa aking buhok kasi ina-check din yun sa my hairnet. Bruha yarn. Out ng A-above. Nako, hindi pa talaga ako sanay. Inapakaisip-isip ko nga na paano nila natatanggal yung kanilang hairnet nang hindi nagugulo yung buhok nila. Sabi nga ni Sarah kung ayaw ko daw ba sumabay sa kanya, naintay pa daw niya yung sundo niya. Sabi ko, wag na. Di galaw yan. Nakakahiya. Lumipat na nga ako sa kabilang kalsada tapos hindi rin naman masyado ako nag-intay at may dumaan din kaagad. Commute lang ako guys, wala pang taga-sundo Manifesting pa lang, wala pa kaming motor. Paano pati yun guys? Ang layo-layo niya, Santa Cruz siya. Tapos ako andito sa Buwak, eto, mahantahan na lamang, aksaya yan. Pagdating ko nga ng bayan kung saan pa ako pumunta. Naghanap pa kasi ako ng pwedeng mabilhan ng slacks. Dapat daw kasi hindi fitted ang binili ko. Malay ko ba? Hindi niya sinabi agad Sayang lang yung sinuot ko kasi hindi ko naman pala magagamit na araw-araw. Hanggang palengke nga, umikot pa ako kasi naghahanap pa ako ng isda. Wala na din pala. Kulang na lang talaga, ikutin ko na yung buong bayan kahanap ng slacks. Pero wala na nga ni po talaga akong nakita kasi gabi na. Hanggang sa plaza nga na umikot din ako. May nagasumba pa. Yan ang gulat ko ba yan naman doon sa dalawang aso na yun. Ang lalaki pa naman, bigla na lamang sumulpot sa hulihan ko. Kala ko ay wala ng tricycle doon sa paradahan papuntang Tansa. Meron pa pala. Saglit lamang din may dumating din naman akong kasabayan agad. Nakaalis na agad ang tricycle na yan. Uwing-uwi na din ang taong ito kasi nga nauuhaw na rin ako. Thank you. Sa sobrang uhaw ko nga parang gusto ko ng malamig. Kaya after ko magpalit, niyaya ko si Camille sa labas. Mapunta daw kami sa may treehouse. Sabi ko, ha? Saan treehouse? Oo nga no, treehouse. Kapansin ko lang. Meron ka ba dyan?
Giant World. Imbes na ipagkakain na daw ba, ay bumili pa itong dalawang ito ng ice cream, mga pasaway. Lalo na yung isang yan, gaya-gaya, tapos nagreklamo pagka uwi na hindi na daw niya maubos. Nagpa-cash out nga niyan siya, tapos ano pa, di lumakad na kami pa uwi rin. Panay nga ang reklamo yan sa daanan, hindi daw niya maubos yung ice cream, ang laki daw. Sabi ko naman, yan, bili-bili ka niyan. Naku, kung alam nyo lamang, ang tagal bago kami naghapunan. 1 oras yata kami nagkakaini kami lang ice cream. Hanggang sa natunaw na nga, nilagay namin sa baso. Ayun, ending, hindi rin naman namin naubos. Pero okay lang, nabawas-bawasan naman na. Hindi na ako masyado binabanasan. Tingnan nyo pa yung ginawa nung dalawa sa hotdog, ginisa sa ketchup. At ako pa rin yan yung nahuli na kumain kahit nasarapan ako dun sa ulam. Kasi naman, nabusog na dun sa ice cream. Yan kasi, bakit inuna ang dessert? After ko kang kumain, pa-chill-chill na lang ako dyan. Kasi sila na raw maghuhugas. Sarap ng buhay. Prinsesa yarn. Sa ibang araw na lang ako kasi inainda ko yung sakit ng paa ko talaga. Habang may kachat nga niya ako dyan, pakanta-kanta pa yan. Hay, sarap talaga sa feeling no kapag may pahinga. Yung kahit hindi mo siya kasama, pinapagaan yung nararamdaman mong pagod. Super sasakit naman talaga nung sapatos na yun. After 1 week naman siguro guys, medyo sanay na yung aking paa at tuhod sa kakatayo. Yun lang. So hanggang dito na lang po muna ang vlog na ito. Ingat kayo palagi. Bye bye!